Hi, hello, good morning everyone. Good morning my dear students. Okay, now today, i-discuss ko sa inyo yung maid cards to read. So ano nga ba yung maid cards to read? Okay, yung maid cards to read po, yun po yung mga ginagamit ng ating mga room attendant in order for them to clean specific room. Now, this is an example of a maid cards to read. Okay? Or ito natin push card. Okay. Now, dito sa left side, as you check, ito po yung ating, may nakalagay po, no? Dito po natin nilalagay yung ating mga garbage bag. No? Yung mga basura na kinukuha natin sa mga rooms, yung mga trash bin, nilalagay po natin dito sa loob ng dito sa left side, okay? Now, if you observe naman, dito sa right side natin, meron din pong nakalagay, okay? Meron din pong nakalagay na bin. Dito po natin nilalagay yung ating mga cleaning materials. Example ng mga cleaning materials ay yung ating trash can, yung ating mop, yung ating mga walis. Dito natin nilalagay yun. Okay? Now, let's proceed dito sa first layer ng ating maid cards to read. If you observe, may nakikita ko kayong mga linin. But supposedly, wala po dapat kayo makita mga linin dito. Actually, ipinapon lang po ito. No? But these are the tablecloths. Ang mga nakalagay dapat dito sa itaas ay ang ating mga amenities. So what are the examples of amenities na mga nakalagay dito? Examples are the bottled water, yung ating coffee, sugar creamer, yung ating stirrer, no, we have yung ating mga dental kits, yung mga shampoo, yung mga bath soap, yung ating mga toilet paper, yung mga slippers. Dito po natin nilalagay yung ating mga amenities na mga nilalagay, mga nire-replenish at mga nilalagay natin inside the room. Next, let's proceed. Okay. It has divided into two parts. We have the first layer and the second layer. Now, sa second layer natin, take note po, ano nakikita sa second layer? Yes, dyan po nakalagay yung ating mga cleaning chemicals. So, dito po sa ilalim natin nilalagay yung ating cleaning chemicals. Dito naman sa first layer, dito po nakalagay yung ating mga fleece, yung ating mga flat sheets, no, and yung ating mga pillow, no, mga pillow cover, and even the duvet. Dito po natin nilalagay. So this is an example of a maid cards to read. Hi, hello, good morning once again. So now we will going to continue yung pag-explore ng mga functions inside the room. So pupunta tayo ngayon sa bathroom. Okay, sa bathroom natin, if you observe na dito, merong mga nakalagay na bath towel. Ang bathroom dapat composed of 2 bath towel, 2 hand towel, and 2 face towel. So we have here as well as yung mga lagayan natin ng ating mga amenities. And this is an example of a bathtub. So remember niyo no yung ating procedure sa paglinis ng bathtub, right? So ang paglinis ng bathtub ay hindi natin ginagamitan ng any chemicals. We're just using a warm water in order to maintain and to clean yung ating bathtub. So we have here as well as the carpet and as well as the toilet bowl. And for the shower sometimes Hi, good morning. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung actual na example ng ating room. Okay? So, as you observe po sa actual room natin, we have here a main sofa. We also have an air conditioned. We have here a mini table. Sometimes dito po natin nilalagay no, yung ating yung telephone niya. We have here a telephone. At the same time, yung menu book and the dialer log. For example, we will going to press 1. If we will going to contact with the restaurant department, we will going to press 2. Dito po nakalagay yun. No? Sa dial log na ito. Okay? So, this is the master's bedroom. Ito po yung kama. No? So, dito po nag-stay, dito nagpapahinga yung ating mga guests. So we also have here a mini dresser. No? Ito po yung ating mini dresser kung saan po nagpapaganda, nag-aayos yung ating mga guests, no? And as well as the table, no? Where they can eat. For example, if they wanted to have their breakfast, lunch, or dinner, or any types of meal of the day, dito sa loob ng kanilang kwarto. And also, we also have here a set of television,
no? Para at least kita paano hindi sila ma-porn. And of course, our mirror. Okay, now, we have here the, so, we have here the closet. So, ano nga ba ang laman ng closet? Voila! Okay. Supposedly, ang laman ng ating closet ay we have the bathrobe supposedly, but it depends on the types of the hotel. Kasi sometimes yung mga 3 stars hotel, wala talaga mga bathrobe. They only have a laundry basket and a set of sleepers. No, yun lang po talaga ang kalamitang laman ng ating closet. Pero ginamit lang po ito nila, so ngayon wala kasing so dito nila ini-store yung kanilang mga gamit dito sa loob ng kama. So supposedly po ang laman ng ating closet ay laman nila po talaga ay the laundry basket and the sleeper. Okay? Hi, hello everybody once again. So now we're going to continue yung ating discussions kayo. So today, ipapakita ko sa inyo yung proper na pag-bed makeup, i-traditional. Kasi dalawa yun, diba? We have the traditional and the duvet. So first, unahin natin yung sa traditional. So what are the materials needed in traditional? Of course, we need 2 pillow. We need 4 pillow. 4 pillowcase and a pillow cover. No? At the same time, we have the bed cover. So ano nga ba ang purpose ng bed cover? Of course, ang purpose ng bed cover ay of course to protect, to protect the mattress. Para protektahan yung mattress. Dahil sometimes po yung ating yung mga ibang hotel ay wala silang bed cover. Ang iba ay bed pad lang po kaagad na nilalagay nila. But in some cases po sa mga ibang hotel, they do have the bed cover and the bed pad. Now, this is the example of bed pad. No? Ganito po siya. So, medyo makapal-kapal po yung bed pad natin. No? Next is we have the first flat sheet. Remember po yung first flat sheet, dapat po naka-wrong side siya. Next is the second flat sheet and the fleece. So, ito po yung mga materials ang kailangan natin. Ituturo ko pa pala muna sa inyo yung dalawang way ng ating ng pagtapon ng ating linya. Actually, may tinatawag tayong fisherman's straw. Ano ba yung fisherman's straw? Yun po yung pagtapon ng para pala nagtatapon ng lamba. Yung para mga mangingisda nagtatapon ng lamba. So remember po, di ba yung ating first flat sheet dapat naka-wrong side. Paano natin malaman na naka-wrong side? Dito po sa tahi. I-check nyo po. So this is wrong side, yung tahi lumalabas. This is the right side. So dito po natin malalaman yung wrong side, ano yung right side. Okay? Now, dito tayo sa pagtapon. O tinatawag natin fisherman's straw. Okay? Sa fisherman's straw natin, kailangan natin hanapin yung center. So ito, may nakikita kayong line. Right? Now, this is the center. So, ito na yung center. No? So, ang gagawin nyo lang, kamay ko dito, kamay dito. Now, this is the center. Kamay right side, this is the center. Kamay left side, this is the center. Okay? Now, kunin natin to. Kunin. And then, tapon. Pagtapon, saka i-spread gamit ang mga kamay. Naunawaan, ayan po yung fisherman's straw. Yung isang klase naman ng pag-throw natin, we call them a butterfly. No? Right after, we call them butterfly. Bakit butterfly? This is the center. Ganito lang po ginagawa. Okay? Kuha. And then, tapon. This is an example of a butterfly. So, dalawa po yung ating procedure. We have the fisherman's straw and a butterfly straw. So, now let's proceed sa bed makeup. So, first, now remember, this type of bed makeup is a traditional bed makeup. Ito yung kalimitan nakikita natin sa hotel. Okay? First, of course, is the bed cover. Okay?
Remember po, always sa headboard tayo mag-start. This is the headboard. Okay? Be sure po sa ating bed cover na gagamitin ay dapat it should be fit on both sides so that yung ating mga susunod na sheet ay walang problema so that we can easily pack yung ating mga flat sheets later on. Okay? Be sure, I repeat, be sure po na maayos yung ating pagkakalagay sa four corners ng ating bed cover. Next is the bed pad. Okay, the purpose of bed pad is to protect the mattress from any types of stains. So yung mga types of stains na yun, those are coffee milks, yung mga sweets, for example chocolate, yung mga any liquid at the same time, yung ihi or menstruation ng babae. Okay? The bed pad. Now we will go to top the bed pad in the four corners. Okay, be sure po na maayos sila. So, dapat i-spread natin. Hindi po dapat naka-open pa. It's wrong. Why? Because nag-spread ka ng dirt mismo doon sa mga flat sheets natin, sa mga linens natin. It should be, ito dapat na kami ginagamit natin. Okay? Para ma-plancha natin. Ito yung ginagamit natin. Tandaan. Ayan. So, dapat maayos yung ating bed cover and the bed pad. Next is the first flat sheet. Yung ating first flat sheet ay dapat wrong side. Okay? Dapat naka-wrong side yung ating first flat sheet. Okay? So, this is the wrong side. This is the right side. This is the wrong side. So, pag naka-wrong side. So, ang technique lang dito ay, lalagyan mo na ng hangin, ipapunta sa center yung ano, and then, pababa. Okay? So, be sure po na eksaktong matatak natin dito. Kung eksaktong matatak dito, na-estimate mo for sure, maitatak mo rin doon sa headboard. Okay? Now, let's start with the headboard. Of course, to this the line. So, ayusin natin ng konti, dapat naka-center siya. Okay? Tingnan nyo po, ipinapasok ko, no? Ipinapasok ko po yung first sheet natin sa pinakailalim. Napasok ko po siya sa pinakailalim. Okay? Balikan natin yan. Konting hila dito, konting hila dito. Okay. Kung ano ginawa natin kanina sa mga kabila, of course, we will going to do the same. Okay, guys, no, if na may napansin tayong kulubot-kulubot dito, hinihila natin ito dito. No? Ang technique ay hilain dito sa ibaba. See? Huh? Kita niyo? Okay. Perfect. Balikan natin ito dito. Hilain dito sa ibaba. Dahil ang first sheet natin na naka-wrong side ay ima-miter na natin. Now, may technique sa pag-miter. Okay? Di ba nakita ninyo naka-ano lang to, nakalaylay lang ito? Kukunin natin ito. Kukunin lang natin to. Nang paganyan. Nakita? Okay, ulitin ko. Nakalaylay lang siya ng ganyan. Yung itong center niya, itong dulo niya, kukunin natin.
Paganyan natin. And then, ipapasok natin to. Be sure po na maayos dito. And then, ibababa. Okay. And then, kunting hila lang dito. No? Kasi dapat, ayoko ng envelope type. Gusto naka-box type yung ating kama. Okay. Okay. Now, yung ating left hand ay nandito sa ibaba, nakasupport. While yung right hand natin ang nag-i-insert, papasok. Ang insert natin ay hindi papunta doon. Dapat palabas. Papunta dapat dito yung insert natin. Okay, papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Insert, 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 insert. See, dapat po papunta doon. Kasi kung papunta dito, mamaya hindi magmamatch yung ating mga linin. That's why nag-create ng mga crumple dahil hindi synchronize, hindi maayos yung pagkakatak, pagkakamiter ng ating linin. Okay? Next. Right after dyan, hilain dito na naman. Hila. Of course, dito naman tayo sa kabila. Okay? Same procedure. Ito yung baba. Ipapasok natin to. Ang pagpasok ay papunta dito. Okay, and then, ilalabas natin to. Hilain natin to. Hindi kasali yan yung una lang ipapasok natin. Okay, next. Ayusin natin dito. Ayoko na naka-envelope. Ang gusto ko ay naka-box. Okay? Ang right hand natin, kanina left hand naka-insert doon. Ngayon naman, right hand ang naka-insert. Be sure po naka-insert ang right hand. No? Ang purpose na bakit naka-insert ang right hand dahil kahit na ipasok natin to, hindi magkakaroon ng deformation dito. No? That's why po, ito ang gagawin natin. And take note po, if nakikita nyo nakarelo ako, bawal na bawal po ang relo during the bed makeup. No? Kasi baka yung mga linin ay masira. No? So, tatanggalin ko yung acne dito. Okay, let's continue. Okay, guys, before tayo mag-proceed dito sa ibaba, dapat po hinihila natin to, binabanat natin yung ating first sheet. Ilalagyan ng konting hangin, banat, and banat. Now, you have your two options kung paano ipapasok dito sa ibaba. It's either ipapaganito mo, igaganito mo, or it's either, ilalabas ko ulit, or it's either, ganito ang gagawin mo. Dito ka sa kabila, bubuhatin mo ito ng paganyan. See, you have your two options. Okay? Of course, ano ginawa natin dito? Babanatin natin to. Ito mismo ito, hinila natin to. Ito. Babanatin natin to para at least mabanat siya ng gusto. Okay? Next is, ito. Papunta dito, no? Para dapat mabanat ito. Papunta dito. Okay? Dapat banat na banat yan. Ang right hand nandito. So remember ko na, di ba? Palabas yung ating pag-insert. So ngayon susundan natin 'yon. Palabas ang ating pag-insert para at least pulido. Kunting hilat dito, ayos dito. Okay. Ayusin ko. Medyo maganda ang ating okay. Hila dito para at least ma-stretch natin siya. Next, dito sa kabila. Guys, medyo yung ating mattress ay medyo overused, no? Dahil hindi siya ganun ka, bumubuka. No, dapat po medyo mabigat yung ating mattress. So, well, it's okay. Of course, yung ginawa natin kayo, nagdagdag natin dito. Pasok. And, kukunin natin ito, hilain natin ito ng konti. Hilain natin to ng konti. Dapat nakapabox siya. Okay, remember po ang pagpasok. Dito kanina papunta, so palabas. Laging palabas po lahat ng insert natin dahil ayan. No? May konting ganito. May konting crumpled. Hilain natin to. Ayan ang technique. Okay? Now we're done with the first flat sheet, which is the wrong side. At saka miniter natin ang both sides. Next is the second flat sheet, which is dapat naka right side. Okay, take note for the second flat sheet.
Ang second flat sheet dapat natin ay naka-headboard level. So, ano yung headboard level? Okay. Dapat naka-headboard. Okay. Ayusin natin. Headboard level. Yung sinabi ko kanina, lalagyan natin ng konting hangin para at least, ayan, hihilain lang natin to. Tinutukoy ko. Ay, na technique guys, para wag na kayo magganyan kasi lalo na maka-crumple. Lalagyan natin ng konting hangin. No? Sabay hila. That's it. Okay, perfect. Next is yung ating fleece na ilalagay. Okay? Because this fleece will serve as their kumot. Actually, this is already a blanket. No? Okay. So, ito siya ay naka-right side. At dapat, mga siyam na dangkal away from the headboard level. No? So, kayo na mag-estimate ng mga siyam na dangkal away from the headboard level. Or mga 9 cm away from the headboard level. Course. Stop. Stop. Okay. Ito yung sa ano natin. Now, we're going to flip this one. Okay. Center, we're going to flip this one. And flip, another flip. Be sure po yung ating ginagamit ay walang mga buhok-buhok guys ha. Bawal po yan. Be sure po na pantay yung ating pagkaka-flip on both sides. So, papansyahin natin. So, okay lang hindi pantay. Medyo okay dito, doon medyo malaki. So, ayusin natin yan later on. Diyan. Okay. Okay, ang technique dito guys, tingnan. Okay. Tingnan yung kamay ko. Dalawang kamay. Technique baba natin ninyo ng baba natin, saka ipapasok ng ipapasok. And then, ipasok ng ipasok, hanggang dito lang muna. Kabila tayo. Of course, papantayin natin ngayon doon. So, i-atras natin to ng konti. See? Ganyan lang technique. Eto, may mga technique yan sa pag-adjust. Okay. Kamay ko. Again, can you watch?
Insert. Okay. Pagkapasok. Okay. Pasok. Pasok. Of course, dito na tayo sa baba. We're almost finished, no? So, bago tayo mag-start, babanatin natin to. Okay? Pwede nyo siyang ipasok ng pagganyan. Then, kukontinue nyo dito. So, babanatin natin ito. Diba? Naka-back siya. Ayoko yung naka-envelope. Kasi sometimes, pag naka-envelope, hindi pantay-pantay yung mga sides. No? Hindi pantay-pantay yung mga sides. It's because hindi kayo ganun kasanay. No? Kaya that's why, nakapabox ang gusto ko dahil baguhan ka man, no? Maganda pa rin tingnan. Huh? Well, actually, naka-envelope o nakapabox. It's either of the two na po pwede. Of course, palabas yung ating medyo napansin nyo guys yung ating camo, hindi siya ganun ka-fix. At saka dapat supposedly ito, dapat dalawang mattress ang nakapatong. Dapat walang ganito kasi medyo mahihirapan yung ating... But actually sa hotel naman, wala namang ganito. Dalawang kama nakapatong kasi medyo mahirap ito ipasok guys pag ganito. Kasi may ganito nakaharap. No? Of course, ayusin natin. Okay, now next, proceed tayo sa paglagay ng unan. We have the pillow. And the pillow cover. Walang pillow cover. This is the pillowcase already. Anong technique sa pagpasok ng pillow? Naka-fold ito in half. Papasok. It should be away from the body to avoid contamination. And then, bibitawan natin. Nakita nyo itong mga slit na yan, ipapasok ninyo dyan. Yung mga slit, ipapasok ninyo yung unan. Okay. Done. Of course, kalimutan. Huwag natin siya ng half. Yung dalawang bunganga nila dapat magkadikit yan. No, magkadikit dapat yan. Okay. Supposedly guys, dapat 4 na unan to, no? But then yung next na unan ilalagay dito. But then again, dalawang unan na available tayo. And lastly, I forgot, the runner. Bed runner. Anong purpose ng bed runner? It's because of sometimes yung ating mga guests, especially from the other countries, kasi talagang iba yung kanilang nature, iba yung kanilang culture. Right after nila makapasok, kahit na nila magbed ng sapatos, nakahiga lang sila, nakalay down sa kanilang bed. So ito pa yung purpose ng bed runner, no? Para doon sa kanilang shoes, no? Ito yung ating bed runner. This is the bed runner. Now, we're done in our traditional bed makeup. Thank you.